Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalingwan ng Kalimandala Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng banal na Panginoon Diyos ay huwag magpalinlang sa dyablo, pairali ng katarungan o ang mabuting balita mula sa katarungan at pananalig sa Panginoon Diyos at Panginoong Hesukristo. Ngayon babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talatang 13 hanggang 17, ito po ang mensahe. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mapapahamak mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap ang katotohanan. Ipinubaya ng Diyos na sila'y malilang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan sa lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Yan. So, patuloy po natin sa mga taga-Efeso, Banata 5, talatang 6 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawaing iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga subail. Kaya huwag kayong makisangkot sa kanila. Papatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi mapagkunwari. At ang binhi ng kapayapaan ay inihasik ng taong maibigin sa kapayapaan ay namumunga ng katuwiran. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 17 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Huwag kayong gumanti sa masama ng masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti sabi ng Panginoon. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos at gayon din ang ating banal na Panginoong Hesukristo at Espiritu Santo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Hesukristo, gayon din sa banal na Espiritu Santo. So ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito na mula doon sa tema na huwag magpalinlang sa dyablo, pairali ng katarungan sa pananalig sa Panginoon Diyos at Kristo Jesus. Yan. Ngayon ay nais pong ibapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay wag tayong magpalinlang sa dyablo, sa demonyo o sa espiritu ng kamalian. So yun hanggang sa tayo ay tuloy maging gaya na maging subail. So wag tayong magpalinlang sa kanila. Bagkos ay manampalataya tayo sa Panginoon Diyos at isabuhay ang mabuting balita mula sa pagpapaira ng katarungan o isabuhay natin ang karunungan mula sa Panginoon Diyos upang tayo ay hindi malinlang ng espiritu ng kamalian o malinlang tayo ng dyablo, para tayo ay mahikayat sa paggawa ng hindi mabuti o taliwas sa nais at kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos
at tayo ay makasama nila na maparusahan sa impyerno pagdating ng takdang panahon, or tayo ay mapahamak sa pamumuhay na ito. So yan ang gusto ng diablo, na tayo ay mapasama, tayo ay mapailalim sa kanila. So tayo ay pipiliin natin sa pamumuhay na ipinagkaloob sa atin ng ating manal na Panginoon Diyos, na tayo ay magpailalim sa ating Panginoon Diyos na may lanang ng lahat, sapagkat yan ang gusto niya, na tayo ay lalangin tayo, at tayo ay magkaroon ng isang magandang buhay sa ilalim ng kanyang paghahari bilang kanyang nilalang, bilang Diyos, at binigyan tayo ng lahat. So ngayon ang kailangan natin ay tayo ay sumunod sa isang mahusay na kaloob, nais niya na pamamalakad at kalooban niya, para tayo ay hindi magkaroon ng kaguluhan, o tayo ay mag-isip ng hindi mabuti, mag-isip tayo ng mataas para laban sa ating kapwa, o kagaya ng nangyayari sa ating pamumuhay na naranasan natin, may taong gustong higit sa kapwa-tao niya, at kagaya nga ng mga demonyo, gusto niya higitan pa ang Panginoon Diyos. So hindi naman maganda yun, siya yung dumalang hihigitan siya, di ba? O ikaw, higitan mo yung tatay mo, di ba? Hindi naman maganda yun, anak ka lang niya, di ba? So hindi naman, so ikaw nga binibigyan ng kalayaan ng Diyos, at paano yung mga magulang mo may kalayaan ka. So ngayon ay kaya tayo dapat ay mamuhay ayon doon sa mabuting balita, para tayo ay hindi malilang ng espiritu ng kamalian. So paano ba tayo nililang ng espiritu ng kamalian? So pinapaniwala tayo sa kasinungalingan, di ba? Unang-una yung Eva at Adan, di ba? Pangalawa ay ano ba yung mga pagbubunsod sa atin sa gawain hindi mabuti na tayo nalilintang ng mga kasama, di ba? So maraming mga bagay para tayo ay kayatin ng kasama, di ba? Sa kahirapan, yan tayo nililang, tayo ay kung ano-ano ang ating ibinubunsod sa atin ng mga kasama, para tayo ay manilang dun sa matuwid na pamumuhay. So ngayon, para yung mga panililang na yan ng mga demonyo, at hindi tayo magpakasama o maging masama, ay isabuhay natin yung mabuting balita. At tayo nga ay binibigyan ng Panginoon Diyos, na tayo ay minomold ng Panginoon Diyos yung puso at isipan natin, ng ating katawan, ang ating espiritu, na tayo ay magkaroon ng spiritual na pamumuhay, maging matibay tayo. Sapagkat yung pamumuhay lang natin sa pang-araw-araw, syempre tayo ay vulnerable, tayo nasasaktan, tayo ay pwedeng magkasakit, tayo ay pwedeng mamatay anytime, kung tayo ay mapapahamak, tayo ay magkakamali, di ba? Sakit, disgrasya, o ikaw ay gawa ng masama ng hindi mabuti. So ngayon, yung mga demonyo, gusto nila, ang gagawin nila ay ikaw ay lilangin nila sa pamamagitan ng halimbawa, abusong hakbangin mo, mapoprotektahan mo yung sarili mo, di ba? Mali naman. So ang Panginoon Diyos, para maprotektahan yung sarili, magpayari ka ng pag-ibig, magpayari ka ng pagmamahalan sa isa't isa. So ganyan tayo pinoprotektahan, niligtas ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng kasamaan. So tayo ay magkakaisa, mabubuklo tayo sa pagkakaisa sa pagmamalasakit sa isa't isa. At hindi yung survival of the fittest, na gusto ng kasamaan, abuso ng hakbangin para ikaw ay maprotektahan mo yung sarili mo. Hindi ganun. Kundi tayo ay mamuhay na mayroong pagmamahalan sa isa't isa. So yung dangan nga lamang at hindi ganun nakikinig na, kinakailangan mayroon tayong tagapagpasunod, kagaya ng pamahalaan ng ginawa ng Diyos. So ngayon, kung hindi natin masusunod yun, so sila yung gagawa ng pamamaraan para madisiplina yung mga tao through the use of the government. So dahil hindi naman lahat ay nadisiplina ng ating simbahan bilang gabay, para ang tao ay naniniwala sa ating Panginoon Diyos mula sa gabay ng simbahan. So kahit na napakarami ng mga relihiyon, marami pa rin yung nanginganyo sa paggawa ng di mabuti. Kahit na naniniwala na nga sa Diyos, natetempt pa rin syempre doon sa di mabuti, lalong-lalo nakararanas ng paghihirap, diba? So, kaya hindi lang yun, huwag tayong papadaya doon sa kung sino, yung kagaya nga, yung ang ginagawa ng demonyo, kapag nakapag-udyok sila ng ibang tao. So, yung pangangatwiran ng mga kabalbal, yung balbal na pangangatwiran para sa pamumuhay, yung abusive way. So, yung katwiran ko yun para, halimbawa, kaya na sinasabi ng Panginoon Diyos, huwag kang gumanti ng masama sa masama. Ganun yung ginagawa ng mga demonyo.
kapag gumagawa ng masama, babanatan mo rin ng masama. Kaya nga meron tayong pamana, pero ang ginagawa mo, masama yung gusto mong iharap, di ba? So, ganun yung ginagawa, no? To protect themselves. Yung sa buhay pa lang yun. Halimbawa, or even though yung ari-arian mo para magkaroon ka, gagawa ka ng masama, di ba? May mga ganun. So, sa maraming bagay sa mundo ang nakapagtutukso sa atin sa paggawa ng hindi mabuti, sa mali pang katwiran. So, huwag tayong paloko sa ganun para hindi tayo gumawa nung mali at hindi makadiyos na gawain. Even though hindi nakakasunod din sa pamahalaan. So, yan, kaya tayo ay mamuhay ayon doon sa makatwiran, makatarungan na pamumuhay mula sa Panginoon Diyos o matuwid na pamumuhay. Sa gayon, hindi tayo maninin ng demonyo kung tayo ay mayroong karunungan mula sa Panginoon Diyos, mula nga dyan sa pagsasabuhay ng mabuting balita. So, ilan dyan sa mga mamuhay tayo ng may pagmamalasakit sa kapwa, tayo ay mahinahon, tayo ay yung may bigin sa kapayapaan. Yan, may bigin sa mabuti. So, yan yung mga, at meron tayong malinis na pamumuhay. So, yan yung gusto ng Panginoon Diyos na pamumuhay natin. So, ngayon kung yung mga demonyo kasi, yung evil, gusto nila magulong pamumuhay, digmaan, survival of the fittest, di ba? At mga ano. So, ang Panginoon gusto niya mapayapang pamumuhay. Yun yung gusto ng Panginoon Diyos. Kapag ang isang tao mahilig dun sa mga sa mga karahasan para lamang mabuhay ay at protektahan ng mga sarili na hindi iyon ang maka Diyos na ano na na nais niya. So ang Panginoon Diyos ay napipilitan na ang Panginoon Diyos ay may panuntunan na yung mga taong mga nagkakamali, siyempre parurusahan, didisiplinahin para sila ay bumuti. Mayroong tao kasi na talaga namang kumakalaban sa Diyos. So kung ayaw nila sa pamahalaan nila, so malinaw yung ang posisyon ng Panginoon. Kapag ikaw ay ayaw sa pamahalaan niya, o ayaw mo sa pamahalaan bilang nila lang, so doon ka sa impyerno. So ngayon, sa pamumuhay nito, kailangan masulsat ka kung gumagawa ka ng masama. Di ba? Didisiplinahin ka, sa pamahalaan, ikuulong ka. Di ba? Maraming bagay. So ngayon, yung ating ng Panginoon, yung simula ng Panginoon, sa pinabiling niya ng pagkakataon, yung nagkakamali, at hindi ba sa kakaya noon, kapag mabigyan ng kakamali, papatayin ka agad sa utusan ng Diyos. Pag ganito ka kamali, papatayin ka doon sa mga panahon. Kaya yung panahon noon sa Israel, kapag ikaw ay gumawa ng mali, papatayin ka kagad doon sa kautusan ni Moises noon na binigyan ng Diyos. So ngayon, pinatawan na tayo ng Panginoon sa Kristo, binigyan tayo maraming kakataon at meron tayong pamahalaan na kung saan ay ito rin ay mahusay din ang pamamahala kung paano ka parurusahan, na kung paano ka didisiplinahin, kung merong bulungan para disiplinahin yung mga taong nagkakamali, hindi basta pinapatay. So ngayon ay kung tayo ay yun nga, kung pag tayo ay nalilang ng espiritu ng kamalian ng Diablo, meron ka po ang impyerno. At pangalawa, maaari kang mapahamak kung halimbawa paglabag sa batas yung ginagawa mo, ay after ka ng gobyerno, di ba? Ito kung lumabang ka, di ba? Mapapahamak ka. So kaya tayo ay pangunahin sa pamamagitan ng pamumuhay ng mabuting balita na ikaw ay hindi maingganyo ng kasamaan, lalong-lalo na halimbawa gumagawa ng masama sa iyo, ay huwag mong gagantihan ng masama. Pangalawa, maging mahinahon ka, mapayapa, yan. Napakarami nung balangkas ng mabuting balita para tayo ay mamold ng isipan, ugali, pangunahin niya ng ginagawa ng Panginoon, yung pagmamold ng ating mga ugali, puso, isipan, pananaw, para tayo ay mamuhay ng mabuti, matuwid, maka-spiritual. So sa akin, meron magkakaroon tayo ng ating pag-asa sa kaligtasan ng spiritual kung masusunod natin ang mga bagay na yan, hindi tayo maluluko ng kasamaan. Kasi kapag nalinlang ka, halimbawa bintangan, parang halimbawa rectagging, nilinlang ka na rectagging, ano yan, ganito yan, diba? So ngayon, magkakamali ka ngayon, kung kundinahin mo yung tao, ganun siya, diba? Hanggang sa mapahamak. So kaya, halimbawa, pag bibintang mo, ganun siya, gumagawa siya ng masama, pero hindi naman. Diba? So kaya wag kang paluloko kung mayroon ba sa akusasyon ng gano'n. Kasi maaaring magkamali ka. Sundin mo yung proseso ng batas at maging makadiyos ka kung paano ka haharap doon sa mga taong naaakusahan. Diba? So kaya yung Diyos, ang Panginoon Diyos ng panahon noon, yung pag maninirang puri ka,
kasama sa pinapatay nung unang panahon yun. Kapag ikaw, lalo na yung ang pagsira mo ay yung ina-after ka ng gobyerno, di ba? So kaya may mabigat yung paninirang po nila. Lalo na ba, sinisira sa'yo, ikaw ay may resulta na papatayin ka dahil sa mabigat ang sinisira sa'yo, di ba? So yun ay mabigat yun. Kaya para parusahan din ng mabigat yung nag-aakusa. So kaya wag tayong magpadala doon sa mga taong naninira. Kasi kapag ka nagpadala ka, mag-iiba yung paningin mo sa tao, maaaring murahin mo, maaaring gawa mo ng di mabuti, makapagsalita ka naman sa makiisa ka para gawa mo ng di mabuti. So, magkakasala ka doon sa Diyos. Magkakasala ka rin sa pamahalaan kapag mali ka. Di ba? So, kaya dapat maging malinis ka. Yun ay panlilindang yun ng mga demonyo na aastang mabuti sa bagong panahon na aastang kaliwanagan yung si Satanas, pero ikaw ay yun ay sa makabagong panahon mai-interpret natin yan na abuse sa pamamagitan ng abusong hakbangin. Akala mo yung isang tao ay ginagawa niya, sinusuppress niya na akala mo siya ay mabuti, pero hindi, set up lang pala, di ba? Paninira lang pala, di ba? Kakagayan mo, red tag, mga ganun. Kaya yan eh, nasa mo gagawin nila na masama. So dapat ay tayo ay maging malinis upang di tayo malindang ng espiritu ng kamalian. Yan. At halimbawa, kung napatunayan mo na yung isang tao nga ay kakibat nga ng rebellion, halimbawa, isang gawang masama, meron namang proseso yung pamana para siya ay dakpin, para siya ay papanagutin, para siya ay disiplinahin, di ba? Ang Panginoon Diyos pa nga ay binibigyan pa nga ng pagkakataon na magbago. Yan. Kung mapagbabago mo ng yaan ay padadala mo sa aral dahil ang Diyos ay nais na ganun. Pero kung kailangan na talaga i-disiplinahin sa kulungan dahil sa bigat ng ginawa, ay doon ka didisiplinahin para makapagbago. Mahalaga makabot ka pa ng kulungan bilang mabuting bilang pagkakaroon natin sa mahusay na pamahalaan na pagsunod natin sa Diyos. So yun, muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay mula dito sa ating mula dito sa tema na huwag tayo magpalinlang doon sa diablo. So, mamuhay tayo ayon sa mabuting balita, ayon sa karunungan ng ating Panginoon Diyos mula dyan sa pagpairal ng katarungan. Yan. Sa mananampalataya tayo sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at hindi sa maniwala tayo sa diablo, palinlang tayo sa Kanya. Sapagkat yung Diyos ang dapat na manaig, hindi yung mga nilalang na aayaw doon sa kalooban ng Panginoon Diyos, sapagkat sila yung supreme na gumawa sa atin, di ba? So kaya tayo ay piliin natin na tayo ay magpailalim sa Panginoon para sa pamahalaan, di ba? Ayaw mo, hindi mo gusto sumunod sa pamahalaan, di ba? So kung napakasimple na tayo ay mayroong karapatan para sa boses, pero kung ikaw ay ano ba yung simpleng mabuting pamamahala, wag kang papatay. Ang ginawa mo, pumatay ka ng pumatay, diba? Kahit hindi inutos ng pamahalaan, kung gagawin yung kapwa mo, mapapasaba ka rin, diba? Siyempre, laban yung babanata mo lalo yung pamahalaan, payatanggol yung mga mamayan. Siyempre, mali yun. So, kung lalo na sa Diyos, diba? Yung ganun ka ng ganun, susupiling ka ng Diyos, diba? Sa impyerno, bagsak mo. So yun, at muli sana tayo ay kayo nagabayan at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual, malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual sa ating pagbahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. At patuloy tayo na nanampalataya sa ating banal na Santa Maria, tayo gabayan niya ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro, pagpapala, at iba't iba niyang pag-imala. At pag-imala ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Espiritu Santo, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. At tayo ay gabayan sa ating pagbabahagi ito at ang lahat ay may kayat sa pagtalima ng mabuting balita at kayo gabayan ng pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ito. At higit sa lahat ay syempre pakinggan natin yung mabuting balita at isabuhay natin ito. Sa pagsasabuhay natin ito, tayo ay gagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay humiling ng ating mga kahilingan, proteksyon, lahat. Kaya maraming gabay ang ating banal na Panginoon. Hindi lamang yung spiritually na siya ay gumawa ng mga himala na kagaya ng aparisyon, yung mga
maliwanagan. So marami ang paggabay ng ating mga. So yun, at muli, doon naman sa Interfaith Unity, patuloy maliwanagan ng Banal na Santa Maria yung bawat mga relihiyon. Tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, pag-uunawaan sa ating mga paniniwala upang hindi magkaroon ng hidwaan, karahasan, maawin sa digmaan at kaguluhan mula sa iba't ibang mga paniniwala at hindi pagkakaintindihan. Bagkus, mag-uunawa ng bawat isa at pagpapaira ng kapayapaan, pagmamahalam, pagmamalasakit, pagtutulungan. Yan. Mahigayat at pagpapatibay ng pagkakaisa ng mga bansa, mga pagkakaisa ng mga lahi at ng mga bawat mga bansa. Yan. At yung CBCP, Vatican Church, patuloy maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at patuloy nyo pagbuklorin yung sangkatauhan mula bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kakayanan, sa ating paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos, ay patuloy tayo na nanampalataya, nagabayan tayo ng Banal na Santa Maria, ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at ang Espiritu Santo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at mapagbuklod natin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At doon sa mga kapamahalaan mula bansang Pilipinas, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at maliwanagan kayo ng mabuting balita ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, patas na hustisya at tugunin niyo yung karapatang pantao. Sa gayon ay makapamumuhay ng mabuti ang inyong mga bansa at inyong mga nasasunod. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.